Alright, Pilipinas, para sa ating unang interview ngayong umaga, pag-usapan natin isa sa controversial issues sa Pilipinas ever since. Siyempre itong annulment and divorce. Ano nga ba ang difference nito? At ano ba ang magiging serbisyo nito sa ating mga kababayan if ever na maipasa itong diborsyo dito sa Pilipinas? Kaya para pag-usapan yan, kasama pa rin natin ang ating legal expert. Walang iba kundi si Attorney Maris Manalo. Hi, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Jules, at magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, ma'am. I-define muna natin yung mga terms dito. Ano ba ang difference itong annulment at divorce? Okay, sa ating pong family code sa ating bansa, ang umiiral po patungkol dito ay ang Declaration of Nullity of Marriage under Article 36 of the Family Code, annulment and legal separation. Yan lang yung tatlong ways para tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Okay. Wala po tayong divorce. Wala pa, pero maraming pagsusunong ang ginagawa para maging batas ito. Okay? Ano ang difference nila? Pag sinabi niyo pong legal separation and annulment, valid yung kasal. Okay. But it can be annulled, pwede siyang ipawalang bisa because there are grounds. Okay? Pag sinabi mo naman pong null and void or declaration of nullity of marriage under Article 36 of the Family Code, ang premise po dito, yung kasal ay walang bisa from the start. From the very start, wala Yes, ng from the visa. very start, wala siyang bisa. It's just that, kailangan mo talagang ipawalang bisa siya. But you have to go to court. Okay. Para magkaroon ng final, decree na null and void yung kasal nyo. Psychological incapacity under Article 36 of the Family Code, yung meron kayong psychological problem na as yung relasyon yung mag-asawa. Okay. Not necessarily mental aberration, Jules. Hindi ibig sabihin na pag na-declare ka psychologically incapacitated in the event na mag-asawa ka at wag naman mangyari na ano. Wag naman. Alam mo yon? At may na-declare sa inyong isa sa inyo na psychologically incapacitated o kaya dalawa kayo, hindi po ibig sabihin nun ay meron kayong mental aberration. It has nothing to do with mental aberration. It has something to do with your relationship as husband and wife sa inyong dalawa. Okay. Okay? Kasi pwede pa rin mag-asawa pag kayo anal at pwedeng maging maayos naman ang inyong buhay afterwards. Alright. Okay. Ang legal separation, sinasabi ko nga, valid yan. Kaya lang, pupunta ka sa husgado para mag-separate kayo from bed and board. Pero Okay. mag-asawa pa rin kayo. Pwede pa rin makasuhan ng isa sa inyo ng adultery or concubinage because you're still married. So what's the parang benefit for the couple kung legal separated sila? Like, separated lang sila ng bed and board. Physically? Doon ka tumira sa nanay mo, dito ako sa tatay ko, parang ganon. Okay. Okay? And pag naman po divorce, ito po isang one way to dissolve the marriage. Okay. Talagang para siyang annulment and nullity of marriage, yung talagang dinidissolve yung kasal. Okay. At nagkakaroon ng disposition tungkol sa custody ng bata, Okay. sa property relations. Wala po tayong tinatawag na divorce. Meron Okay. nga po, ulitin ko, meron tayong legal separation, annulment of marriage, and declaration of nullity of marriage. Okay. So ma'am, ba't kaya sa tingin nyo, ever since, wala tayong divorce dito sa Pilipinas? Anong reason yan? Probably, no, not ever since. Because even before the Spanish era, There meron was. tayong divorce. Okay. Okay, nung Spanish, meron din tayo. Tapos, during the American period and the Japanese, meron It was tayong there. divorce, mga relative divorce. It was just during the period ng civil code kung bakit nawala itong divorce. Ngayon, bakit siguro nahihirapan, Yes, di ba? Of course, because of the church, di Okay. ba? Kasi Katoliko tayo, pero we have to understand po na dalawang bansa na lamang po ang hindi pumapayag ng divorce. Ano yung isa? Tayo po yon at ang Vatican. So, hindi wala po ako, ayoko magbigay ng side kung saan ako dito, okay? Ang authority ko is being a lawyer. Yes. So, kaya magkaroon ng legal separation or not, it doesn't matter to me kasi meron yan eh. At pagtatanggol ko pa rin yung nangangailangan ng tulong. So, yung ating kultura, yung ating pagiging Katoliko, ito isa sa mga nagiging rason kung bakit mahirap ipasa ito. Okay. Okay?
Pero maraming pagkakataon na. Actually, this is the 5th time that Gabriela filed Yes. this bill. And Congressman Edsel Lagman filed also another bill for absolute divorce. Okay. Ma'am, ever since yung mainit naman talaga na debate dito na sinasabi ng isang side ng annulment sapat na raw. So bakit po kailangan sa tingin niyo dun sa isang Okay. side, bakit kailangan magkaroon ng divorce sa Ang Pilipinas? premise dito ng mga nagsusulong nito, like Gabriela for instance, and kila sila Congressman Lagman, is that napakamahal. Okay. Napakamahal ng annulment, napakamahal ng mga proseso na meron tayo. At napakahirap. Bakit po mahirap? Okay, kasi nga, ang ating constitution is pro-family. Okay. Ang premise natin pro-family. Pro-family. Kaya talagang hanggat maaari, ayaw na magkaroon ng separation. But anyway, this is like this. Kaya siya mahirap is that, mahiba yung proseso. Ang sabi nga nila, Jules, pag nagpakasal ka, mahal. Pero mas mahal ang maghiwalay kayo ng legal. Oh, yan na. Kaya Magandang ito, soundbite yan. since mahal maghiwalay kayo ng legal, paano yung mga hindi kaya? Yes. Yung kulang? Paano kung simple empleyado ka? Paano kung simple empleyado ka, wala kang hanap buhay, dependent ka lang doon sa asawa mo, na binubugbog ka naman araw-araw, na wala namang ginawa kundi mambabae, o wala namang ginawa kundi bungang, tawag ito, yung physical abuse, Usually, verbal nagtitiis abuse. na lang yung iba. Yes, so anong gagawin mo? Hindi ka naman makapag-file ng annulment because it is very expensive. You might want to ask how much. How much? Okay. Usually po, ang kalakaran, pupunta lang ako dun sa nasa gitna, nasa 200 to 300,000 ang acceptance fee. Okay. Okay? Wala pa po dun yung gastos para sa kada appear ng abogado. Iba pa yun. Wala pa rin po yung gastos na ibabayad ninyo kung meron kayong properties. Kaya napakamahal. Ito yung mga sinusulong ngayon ng Gabriela at saka nga nila ni Congressman Lagman. Sinasabi nila, ano ba yung laman ng mga bills nila? Sabi nila doon sa bills nila, palimbawa pag separated in fact na yung mag-asawa, separated in fact is magkahiwalay na silang matagal pero without the benefit of any legal decree, pwede na silang mag-file. Halimbawa 2 years na silang hiwalay o 5 years silang hiwalay, pwede na silang pumunta na mag-file ng divorce, di ba? O kaya, talagang there is irreconcilable differences. Yes. Na talagang no matter what happens, hindi Wala na sila. na Alam mo talaga. yung pag nakikita sila, they feel like Bad trip na lang sila. gusto sila magpatayan. May mga ganun nga. Okay, ayan bitin na naman tayo sa oras, attorney. Pero ayan, pinag-usapan natin iba't ibang options hinggil dyan. Pero syempre, sa hulit-huli pa rin, maganda mag-usap pa rin muna yung mga mag-asawa para sabi, mas settle muna. Lagi naman yan. Ito pa yun this is my advice. Napakahirap magastos mag-file ng itong kaso. Whether kung magka-divorce man tayo, mahirap. Anything about separation, mahirap. Magastos, masakit sa puso, masakit sa mga tao nakapaligid sa inyo. Okay. So bago kayo magpakasal, mag-isip-isip din muna kayo. At bago din kayo maghiwalay, mag-isip din kayo dahil napakaraming tao magiging apektado. Pero ganun pa man, narito pa rin ang mga abogado para... Alright. We're always here to help, okay? Thank you so much, ma'am. Yan, pinag-usapan natin ngayong araw ang annulment and divorce. Nakasama natin ating legal expert, attorney Maris Manalo. Thank you so much, ma'am. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.